Ating mga Biblia sa Efeso chapter 5. Efeso chapter 5 verses 1 and 2. Basahin po natin. Kaya kayo'y tumulad sa Diyos, gaya ng mga anak na minamahal. At lumakad kayo sa pag-ibig, gaya ng pag-ibig ni Kristo sa atin, at ibinigay ang kanyang sarili para sa atin bilang handog at alay sa Diyos, upang maging samyo ng masarap na amoy. Tayo po ay manalangin. Humihingi po kami, Panginoon, ng liwanag na maunawaan po namin at mai-apply sa aming mga buhay ang iyong mga salita na aming pag-aaralan ngayong umaga. Sa maraming pangangailangan namin, Panginoon, sa maraming pagdurusa namin sa mundong ito, ang tanging kailangan at solusyon na, Panginoon, ay ang maranasan ka namin sa aming mga buhay. At alam po namin na ito ang gusto mong gawin para sa glory lamang ng aming Panginoong Yesus. Amen. Sa chapter 5, iniisip natin na tapos na si Apostol Pablo sa mga kautusan na dapat nating sundin tayong mga mananampalataya bilang expression ng bagong buhay na ibinigay sa atin. Magpapatuloy pa rin si Apostol Pablo hanggang sa verse 21 ng chapter 5 para ipakita sa atin ang klase ng buhay, klase ng lifestyle na dapat makita sa atin na mananampalataya. Magmula verse 2 hanggang verse 8 ng chapter 5, sinasabi ni Apostol Pablo sa atin na kailangan tayong lumakad sa pag-ibig. Magmula naman verse 8 hanggang verse 14, kailangan tayong lumakad sa liwanag. At magmula verse 15 hanggang 21, kailangan tayong lumakad na merong wisdom sa mundong ito. So magmula chapter 4, verse 25 hanggang chapter 5, verse 21, ay mga katuruan sa klase ng lifestyle na dapat makita sa atin na mananampalataya. Mga kautusan na dapat nating ipamuhay bilang expression ng bagong spiritual life na itinanim ng Holy Spirit sa atin na nakipag-isa sa ating Panginoong Yesus. Ang kapansin-pansin, umulit na naman si Apostol Pablo sa verse 1 ng chapter 5. Sa gitna ng kanyang practical exhortation, ay nagsingit na naman siya ng mahalagang doktrina patungkol sa pagliligtas ng Diyos sa atin. Sa verse 30 ng chapter 4, napag-aralan natin na iniutos sa atin na huwag nating i-grieve ang banal na Espiritu na siyang nagbibigay ng kaaliwan, kasiyahan at kabanalan sa atin na mananampalataya. Ngayon naman sa chapter 5 ng verse 1, ang sabi ni Apostol Pablo, kayo'y tularan ninyo ang Diyos, i-imitate ninyo ang Diyos, gaya ng mga anak na minamahal. Sa verse 2 naman, lumakad kayo ng merong pag-ibig kung papaanong si Jesus sa kanyang pag-ibig, ibinigay niya ang kanyang buhay sa Diyos para sa ating kaligtasan. Binibigay niyang motivation sa ating pagsunod ang gawa ng Diyos Ama na kinupkop niya tayo bilang kanyang mga anak dahil kay Jesus.
Ginagawang motivation ni Apostol Pablo ang gawa naman ng anak na willingly ibinigay niya ang kanyang buhay para sa ating kaligtasan. At ang gawa ng Holy Spirit na ina-apply niya ang kaligtasan sa ating mga buhay. Hindi po aksidente na basta na lamang nagsingit si Apostol Pablo ng mga doktrina sa gitna ng maraming mga kautusan na dapat nating isabuhay, tayong mga mananampalataya. Ipinapakita ni Apostol Pablo ang kanyang pananaw kung papaano po natin ipamuhay ang ating pananampalataya. Malakas nating maririnig ang heartbeat ni Apostol Pablo na ang isang Kristiyano ay hindi po isang taong mataas lamang ang kanyang moral. Hindi po ganyan ang isang Kristiyano na sumusunod lamang tayo for the sake lamang na sumunod sa mga kautusan. Makikita natin sa kung papaano po mag-isip si Apostol Pablo, ang isang Kristiyano ay isang taong sinakop ng Triune God. Ang kanyang puso't isipan, ang nagdodomina sa kanyang puso't isipan ay ang kaligtasan na nakamit ng Triune God para sa kanya. At ito ay magdudulot ng pagbabago sa kanyang inner being at ang pagbabagong ito magmamanifest sa kanyang practical na pagsunod sa kanyang araw-araw na pamumuhay. Pwede nating sabihin na kung ano ang degree na naunawaan natin at nararanasan natin ang kaligtasan na nakamit ng Triune God para sa atin, yun din ang degree na nakakasunod tayo sa mga kautusan ng Diyos na acceptable sa Kanyang harapan. Ang power upang masunod natin ang mga kautusan at paglingkuran natin ng tama ang Diyos, nagmumula ito sa ating experiential knowledge. Kung sino tayo sa harapan ng Diyos, dahil sa pakikipag-isa natin kay Jesus. Ang power sa pagsunod ay nanggagaling sa pagkakaroon natin ng pangunawa at karanasan ng mga gospel blessings na nakamit ng Triune God para sa atin. Merong importanteng sinasabi ito sa ating prioridad bilang mga Kristiyano. Ang unang priority natin, tayong mga Kristiyano, ay hindi man ang sumunod sa mga kautusan. Hindi man ang maglingkod sa ministry. Hindi man ang paglingkuran at mahalin ang ating pamilya. Mahalaga ang mga ito at meron silang tamang lugar sa ating mga buhay. Ang pinakamahalagang priority natin bilang mga Kristiyano ay ang makipag-commune sa Panginoon sa panalangin, makipag-commune sa Panginoon sa pamamagitan ng Kanyang salita. Kapag araw-araw tayong mga mananampalataya, ginagawa natin ito at nag-worship ang ating mga puso, nag-i-increase ang experiential knowledge natin sa kung sino tayo sa harapan ng Diyos dahil sa pakikipag-isa natin kay Jesus. Nag-i-increase ang pangunawa at experience natin sa pag-ibig ng Triune God sa atin na makasalanan. Doon natin mararanasan ang power at wisdom na sundin ang mga kautusan ng Diyos, na paglingkuran ng Diyos sa Kanyang iglesia, mahalin at paglingkuran ng ating pamilya, kahit ang ating secular work, makikita natin magiging tama ang ating pagtatrabaho para sa glory ng Panginoon. Magkakaroon ng balance sa ating buhay na iba't ibang aspeto ng buhay natin magsimulang mailagay sa tamang lugar at mabigyan ng tamang importansya ayon sa disenyo ng Panginoon. At magsimula nating maranasan ang pagpapala ng Panginoon sa lahat ng ginagawa natin. Sa dalawang verses na pag-aaralan natin,
ituturo sa atin ni Apostol Pablo ang tamang motibo, ang main source ng power natin upang masunod natin ng tama ang mga kautusan. Ngayong umaga, titignan lang natin ang verse 1. Sa verse 1, ang sabi ni Apostol Pablo, kaya kayo'y tumulad sa Diyos. Imitate ninyo ang Diyos. May nagsabi na isang commentator na ito ang pinakamataas na standard sa mundong ito. Si Martin Lloyd-Jones ang nagsabi, ito ang highest level of all doctrine and practice. Ito ang kabuuang duty nating mga Kristiyano, ang tularan natin, imitate natin ang Diyos. Hindi po sinasabi nito na maliligtas ang isang tao kung magiging kamukha niya ang Diyos. Ang Biblia malinaw na sinasabi sa Roma chapter 3 verses 9 and 10 na walang matuwid, wala kahit isa. Actually, sinasabi ng Efeso chapter 2 verse 2 na by nature, ang katulad natin ay ang dyablo. By nature, ang sinusunod natin ay ang kalooban ng dyablo. Ang kautusan na ito na maging katulad natin ang Diyos ay isang condemnation sa isang taong wala sa ating Panginoong Yesus. Na sinasabi na dahil hindi ka nabubuhay ayon sa kalooban ng Diyos, hindi mo kamukha ang Diyos, ikaw ngayon ay papunta sa kapahamakan bilang bayad ng iyong mga kasalanan. Kaya bago mo makita si Jesus bilang iyong example, kailangan mo muna siyang makita bilang iyong tagapagligtas. Upang maunawaan mo si Apostol Pablo sa kanyang sinasabi, kailangan ka munang manampalataya kay Jesus para sa iyong kaligtasan. At kapag nanampalataya ka ng tunay, magagawa mo na maging example ngayon ang Panginoong Yesus para sa iyong buhay. Magagawa mo na maging katulad ng Diyos. Sa atin na mananampalataya, ang utos ni Apostol Pablo kasama ang mga Ephesians na tularan, i-imitate natin ang Diyos sa ating buhay. Sa theology, merong tinatawag na communicable attributes at non-communicable attributes ang Panginoon. Parang sa karamdaman lamang. Merong mga sakit na pwede nating ipasa sa iba. At meron din namang mga sakit na hindi pwedeng maipasa sa iba. Ganyan po, pagdating sa mga katangian ng Diyos. Merong mga katangian ng Diyos na hindi pwedeng ipasa sa atin. Kamukha, alimbawa, ang self-existence ng Diyos. Ang Diyos po, wala siyang origin at hindi siya accountable kanino man. Hindi po kamukha sa atin na meron tayong point of origin at accountable tayo sa ating pamilya, sa ating gobyerno, sa ating iglesia, sa ating kumpanya, kung saan tayo nagtatrabaho. Ultimately, sa Diyos ay accountable tayo. Ang self-sufficiency ng Diyos. Ang Diyos po hindi siya dependent sa kanyang creation. Hindi niya kailangan ang kanyang creation dahil merong kulang sa kanya. Hindi po. Self-sufficient ang Diyos. Hindi po natin kamukha. Marami tayong pangangailangan at dependent tayo sa Diyos para tayo ay mabuhay. Ang eternality of God. Ibig sabihin, walang umpisa at walang hangganan ang Diyos. Hindi po natin kamukha. Na merong point in time na hindi tayo nag-i-exist. So, hindi tayo eternal. Ang Diyos ay omnipotent, all-powerful. Hindi tayo all-powerful. Omnipresent. Ang Diyos ay present everywhere at once. Omniscient, alam lahat ng Panginoon. Ito ang mga katangian na hindi pwedeng ipasa sa atin. Pero meron din namang mga katangian, marami, na pwedeng ipasa ng Diyos
sa atin. Ang kanyang justice, ang kanyang puot, kanyang wisdom, ang kanyang katapatan, kabutihan, pag-ibig, mercy, biyaya, ang kanyang forgiveness. Ito ang mga katangian na sinasabi ni Apostol Pablo na kailangan nating i-imitate, gayahin, tularan ang Diyos. Ang gayahin o i-imitate ang Diyos, ito ang kahulugan ng pagiging Kristiyano. Ginagaya natin ang Diyos, kaya natin sinusunod ang mga kautusan. Alam po ba natin na dinisenyo tayo ng Diyos na maging imitators? Binigyan niya tayo ng ability at pangangailangan na i-imitate ang someone. Mabilis tayong matututo sa pamamagitan ng pagmamasid, pakikinig, sa pamamagitan ng pagtuturo sa atin. Malinaw nating makikita yan sa ating mga anak na dahil palagi nilang nakikita ang kanilang mga magulang, palagi nilang naririnig ang kanilang mga magulang, marami sa kanilang mga katangian ay replika ng katangian ng kanilang mga magulang. Di ba kahit nga yung mga masasama, nakokopya nila dahil palagi nilang nakikita sa atin. Ganito po ka-effective ang disenyo ng Panginoon. Personally, ang kakayahan ko na mag-preach, natutunan ko sa pamamagitan ng pag-observe sa mga pastors na nakikita ko at nagtuturo sa akin. Ito ang ibig sabihin ni Apostol Pablo sa Efeso chapter 4 verse 24. Kung saan ang sabi niya, binigyan tayo ng bagong spiritual life ng Holy Spirit. At ang bagong spiritual life na ito ay nalalang sa wangis ng Diyos. Ang ibig sabihin po, tayong mga mananampalataya ay reflection ng Diyos. Nilalang tayo ng Diyos upang i-reflect natin sa ating buhay ang Diyos. I-imitate natin ang Diyos sa ating buhay. Ang tanong sa atin, ano ang pagkakaiba natin sa ibang creation ng Diyos? Sa Psalm 19, sinasabi po, nagpapahayag ng kaluwalhatian ng Diyos ang kalangitan. At ang mga gawa ng kanyang kamay ay inihahayag ng kalawakan. Makikita natin sa ibang creation ng Diyos sa mundong ito, sa mga animals, makikita natin ang kanyang power, ang kanyang goodness, kanyang wisdom. Pero hindi kasing linaw kamukha ng pagkalalang sa atin ng Diyos na nilalang tayo sa wangis mismo ng Diyos. Ang magandang example dito, kung magsasalamin tayo sa isang kotse na kumikinang, makikita natin ang ating sarili. Pero hindi kasing linaw kung titignan natin ang ating sarili sa isang salamin. Malinaw na malinaw nating makikita ang ating sarili. Ganun po ang pagkakaiba ng tao sa ibang creation ng Diyos. Sa ating mga tao, nilalang tayo ng Diyos na uniquely may ability na i-reflect natin ng mas malinaw ang mga communicable attributes ng Diyos. Kung maunawaan natin ito, makikita natin ngayon na ang pagsunod natin sa mga kautusan ay isang mataas na pribilehiyo na ibinigay ng Diyos sa atin, na nagiging kamukha natin ang Diyos. Tayo lamang na mananampalataya na tinaniman ng bagong spiritual life ang may kakayahan na gayahin, imitate natin ang Diyos.
Tayong mga mananampalataya, pwede nating ialintulad ang ating buhay sa isang salamin. Ang salamin po, wala siyang sariling mukha. Kung sino o anuman ang kanyang nasa harapan, yon ang nagiging kamukha niya. Di po ba? Magkakaroon tayo ngayon ng idea kung papaano tayo binabago ng banal na espiritu. Na parang salamin tayo, na kapag palagian tayong tumitingin sa ating Panginoong Yesus, nagiging kamukha natin ang Panginoong Yesus. Nagagaya natin ang Panginoong Yesus. Na-imitate natin ang Panginoong Yesus sa ating buhay. Yan ang sinasabi ni Apostol Pablo sa 2 Corinthians chapter 3 verse 18. At tayong lahat na walang talukbong ang mukha, na nakikita ang kaluwalhatian ng Panginoon gaya sa isang salamin, ay nababago sa gayunding larawan mula sa kaluwalhatian tungo sa kaluwalhatian, sapagkat ito ay mula sa Panginoon na siyang Espiritu. Subukan nating i-apply ang ganitong klaseng prinsipyo. Sa chapter 4, verse 32 na pag-aralan natin, na iniuutos sa atin na maging mabait tayo, maging mahabagin, at magpatawad tayo sa isa't isa gaya ng pagpapatawad ng Diyos kay Kristo. Tayong mga mananampalataya, kadalasan ang paraan natin upang sundin ito ay magsisikap tayo na maging mabait. Magsisikap tayo na maging matulungin. Magsisikap tayo na mapagpatawad. Ito ang kaparaanan natin sa pagsunod sa kautusan. Ngayon, sinasabi ni Apostol Pablo sa chapter 5, verse 1, ang paraan upang masunod natin o magaya natin ang Panginoon, kung gusto nating maging mabait, palagi natin tignan ang kabaitan ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo sa atin na makasalanan, at kapag palagi natin itong nakikita, nagiging kamukha natin ang Panginoong Yesus. Nasusunod natin ang kautusan. Kung gusto nating maging matulungin, tumingin tayo sa mercy ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Alam ng Diyos na hindi natin kayang iligtas ang ating sarili. Kaya ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak sa krus para iligtas tayo na mga helpless. Kapag palagi nating nakikita ang mercy ng Diyos, lumalambot ang ating puso, kaya makakaya nating maging matulungin. Kapag palagi nating nakikita ang pagpapatawad ng Diyos sa marami nating kasalanan sa pamamagitan ni Kristo, magre-reflect yan sa aking buhay. Magkakaroon ako ng power ngayon na patawarin ang aking kapatid na nagkasala sa akin. Sa ganitong paraan tayo binabago ng banal na espiritu. Tayo ay mga salamin. Kung palagian nating tinitignan ang Panginoong Yesus, magiging kamukha natin siya. Magre-reflect siya sa ating mga buhay. At ito ay magsisilbing warning din sa atin. Kung ang palaging nakaharap sa atin ay ang mundong ito, kasama ang pleasure at kayamanan ng mundong ito, magiging worldly tayo. Kaya hindi lang ito sinasabi kung papaano tayo nag-grow. Warning din ito sa atin kung saan natin itutuon ang ating attention, ang ating focus. Kung nakatingin lamang tayo sa mga kautusan, magiging kamukha natin ang mga Pariseo, self-righteous. Kung nakatingin tayo sa ating work upang magkaroon ng kasiyahan at seguridad, magiging slave tayo ng ating trabaho. Kung maunawaan natin
na dinisenyo tayo ng Diyos na para bang isang salamin na kung sino o ano ang nasa harapan natin, iyon ang magiging kamukha natin, maitatama natin ngayon ang maling kaparaanan natin kung papaano tayo mag-grow bilang mga mananampalataya. Kailangan nating baguhin ang ating kaparaanan na nagsisikap tayo na sundin ang mga kautusan, nagsisikap tayong paglingkuran ang Diyos sa kanyang iglesia na hindi nakatingin sa atin, Panginoong Yesus, na hindi nakatingin sa kanyang mga salita, na hindi regular na nakikipag-commune sa Diyos sa panalangin. Sumusunod tayo sa kautusan, tumutulong tayo sa mahihirap, naglilingkod tayo sa church, pero ito ang tanong sa atin. Bakit walang malaking pagbabago sa ating mga buhay? Proud pa rin tayo. Nahirapan pa rin tayong magpatawad. Nahirapan pa rin tayong maging patient sa pagkakamali ng iba. Mababa pa rin ang tingin natin sa iba na hindi nagagawa kung ano ang nagagawa natin. Mahirap pa rin umibig sacrificially. Mahirap pa rin maging masaya sa panahon ng paghihirap. Ibig sabihin, sa marami nating ginagawa para sa Panginoon, dahil hindi tayo nakatingin sa ating Panginoong Yesus, walang Christ likeness. Walang growth. Mali kasi ang kaparaanan natin. Hindi tayo nakatingin sa ating Panginoong Yesus. Base sa kung papaano tayo dinisenyo ng Diyos na isang salamin, mako-convince tayo ngayon na walang ibang paraan para lumago sa pananampalataya, maliban ang palaging pagtingin sa Panginoong Yesus sa pamamagitan ng kanyang salita at panalangin. Hindi po optional sa ating mananampalataya ang ating daily devotion sa Word and prayer. Ito ang primary means ng Diyos upang lumago tayo na kamukha ng ating Panginoong Yesus. Pwede nating maranasan na ilang dekada tayong naglilingkod sa church, tumutulong sa mga mahihirap, pumupunta sa church gathering, pero walang pagbabagong mangyayari sa atin. At yan ang nararanasan ng maraming Kristiyano ngayon dahil hindi nakatingin sa Panginoong Yesus. So ang pinaka summary ng ating pagsunod sa mga kautusan ay maging kamukha natin ang Diyos. Pangalawa, titingnan natin, kaya kayo'y tumulad sa Diyos gaya ng mga anak na minamahal. Tayong mga nakipag-isa sa ating Panginoong Yesus, hindi lang tayo binigyan ng bagong spiritual life, ito ang tinatawag na regeneration, kundi inaring ganap din tayo. Ang ibig sabihin po, pinatawad na ng Diyos ang lahat ng ating mga kasalanan, past, present, and future, dahil sa kamatayan ng ating Panginoong Yesus sa cross. At hindi lamang yon, pinasuot din sa atin ang perfect righteousness ng ating Panginoong Yesus. Kaya naman sa korte, sa harapan ng Diyos, as if tayong mga Kristiyano, nasunod natin ng perfect ang lahat ng kautusan ng Diyos. At ang lahat ng ating kasalanan ay kinuha ng ating Panginoong Yesus at binayaran sa krus. Kaya inaring ganap tayo. Kasama sa blessings ng kaligtasan ay kinupkop din tayo bilang
mga anak ng Diyos. Ito ang sinasabi ni John sa chapter 1, verse 12. Subalit ang lahat ng tumanggap sa Kanya na sumampalataya sa Kanyang pangalan ay Kanyang pinagkalooban sila ng karapatan na maging anak ng Diyos, na ipinanganak hindi sa dugo o sa kalooban ng laman o sa kalooban ng tao, kundi ng Diyos. Sa Roman world noon, kapag ang isang mayamang mag-asawa, wala silang anak na magiging tagapagmana, ang gagawin po nila, mag-a-adapt sila ng isang young adult. Hindi po baby, young adult na matalino at maganda ang pag-uugali, na siya ang magiging tagapagmana ng kayamanan ng pamilya at siya ang magpapatuloy ng magandang pangalan na nasimulan ng mag-asawa. Ang Diyos po ang kanyang ginawa, alang-alang kay Jesus, tayo na masasama. Hindi tayo mabubuti. Walang mabuti sa ating sarili, kinupkop ng Diyos bilang kanyang mga anak. Para lang ma-appreciate natin ang adoption, ang pagiging anak natin ng Diyos, ikumpara natin. Pwede nating maranasan ang regeneration at justification, pag-aaring ganap ng Diyos, kahit walang adoption. Ganito ang mangyayari. Dahil binigyan tayo ng bagong buhay, ibig sabihin, meron tayong kapasidad na maunawaan ang mga salita ng Diyos. Meron tayong kapasidad na lumapit sa Diyos, maging receptive sa mga salita ng Diyos. Dahil regenerated tayo, meron tayong bagong spiritual life. At dahil inaring ganap tayo, magiging matuwid tayo sa harapan ng Diyos. So, kung hanggang dito lang ang blessing ng Diyos sa atin, magiging kamukha natin ang mga angels. Regenerated at inaring ganap, pero hindi kasama sa pamilya ng Diyos. Spiritually sensitive at matuwid tayo, pero hindi tayo kasama sa pamilya ng Diyos. So ang adoption, ito ang bestowal of permanent relationship with God, na siya ang magiging ama natin at tayo ang kanyang magiging anak. Si J.I. Packer ang nagsabi, ito ang crowning glory ng salvation na nakamit ng Panginoong Yesus para sa atin. Si Wayne Grudem, ang sabi niya, maraming titles ang Diyos sa Bible. Tinatawag natin siyang Creator, Judge, Lord, Master, Teacher, Provider, Protector. Pero ang most intimate title ng Panginoon sa Bible ay ang Ama, Father. Ito ang nagbibigay ng highest privilege of fellowship with God. Ang punto ni Apostol Pablo ay ganito. Kung gusto nating i-imitate ang Diyos, dapat gawin natin ito bilang mga minamahal na anak. Dapat nabubuhay tayo at aware tayo na tayo ay mga anak ng Diyos. Hindi tayo slave, hindi tayo empleyado. Tayo ay mga anak ng Diyos. Ilang blessings ng adoptions, 4, ang titignan natin para ma-appreciate natin ang punto ni Apostol Pablo. Una, ang acceptance. Sa isang empleyado o sa isang slave, kapag nagkamali siya o nag-fail siya, pwede siyang i-reject agad-agad ng kanyang master. Tayo mga Kristiyano, dahil anak tayo ng Diyos, permanente ang acceptance ng Diyos sa atin. Wala nang kahatulan sa sino mang nakipag-isa kay Jesus. Mahalaga po na alam natin ito kung kilala natin ang ating sarili. Ang natural disposition natin ay ganito. Sumusunod tayo sa mga kautusan ng Diyos dahil gusto nating maging anak ng Diyos. Sumusunod tayo sa mga kautusan ng Diyos para bilhin ang titulo na maging anak ng Diyos. Ang sinasabi ni Apostol Pablo, dahil anak tayo ng Diyos,
Dahil minamahal tayong anak ng Diyos, kaya tayo sumusunod sa mga kautusan ng Diyos. At ito madalasang distortion. Dahil sumusunod tayo na parang slave o empleyado, kapag nakakaranas tayo ng success sa ating ministry, pansinin po natin, nagiging proud tayo. O kaya naman, binibless ng Panginoon ang ating kabuhayan, nagiging proud tayo. Nagagalit din tayo kapag hindi natin nakukuha kung ano ang iniisip nating deserve natin. Kasi sumusunod tayo bilang mga empleyado. Gusto nating bilhin ang pabor ng Diyos para sa atin. Kung susunod tayo sa mga kautusan, kailangan aware tayo at nararanasan natin na minamahal na anak tayo ng Diyos. Kaya sa pagsunod natin, bilang bunga ng ating pasasalamat, pagsamba, sa saganang pagkupkop sa atin ng Diyos bilang kanyang mga anak, nagiging masigasig tayo sa pagsunod pero merong kasamang humility. Iyon ang malaking difference. Pinagpapala tayo ng Panginoon pero nagiging humble tayo. Pangalawang blessing ng adoption, meron tayong full access sa Diyos. Ito ang mahalagang blessing ng adoption, na meron tayong full access sa banal na trono ng Diyos Ama. Binigyan tayo ng pribilehiyo na ma-enjoy natin ang presensya ng Diyos sa pamamagitan ng panalangin. At pwede natin itong gawin anumang oras na gustuhin natin. Ang isang slave o isang empleyado, merong limitasyon sa kanyang access, sa kanyang master. At hindi nga pwedeng puntahan ng madaling araw ang kanyang master. Ang mga anak lamang ang merong ganitong access. At alam po ba natin, ang access na ito, kapag na-enjoy natin ang Panginoon, ito ang nagbibigay ng power, ng joy, ng satisfaction, ng holiness, upang maging kamukha natin ang Diyos. Ito ang mahalagang test upang ma-check natin kung lumalago tayo sa pananampalataya bilang mga Kristiyano. Na-enjoy ba natin ang Panginoon, ang kanyang presensya sa panalangin? Ang ating prayer life, ito ang pinakamagandang sukatan ng ating spiritual growth. Pwede kasing nagbabackslide tayo, tumatalikod tayo sa Panginoon, pero naglilingkod tayo. Kaya hindi pwedeng maging sukatan ang paglilingkod natin, pagiging matulungin natin. Pwede natin gawin ang lahat ng yan na nakatalikod sa Panginoon. Personally, ako, kapag nakikita ko na distracted ako sa aking devotion, na para bang mas gusto kong ginagawa yung mga ibang bagay kaysa sa aking meditation ng word at prayer, sinyalis sa akin yun na nagbabackslide ako at mayroong mga panganib na paparating. Kaya kailangan kong ayusin agad-agad ang aking prayer life. Ito ang pinakasukatan ng ating growth. Meron tayong access, full access. Pangatlo, merong protection mula sa ating Ama. Ito ang sinasabi ng Romans chapter 8 verse 28, na ang lahat ng nangyayari sa atin, good and bad, ay ino-overrule ng Panginoon para sa ating ikabubuti. Merong ganitong assurance sa atin. Ang main source ng kasiyahan ng isang magulang kapag nakikita niyang masaya ang kanyang mga anak. Anuman ang success na marating ng isang magulang, kung miserable ang buhay ng kanyang mga anak, hindi siya magiging masaya. Kung i-connect natin ito sa Diyos, ibig sabihin po, infinite ang kagustuhan ng Diyos na gusto niya tayong maging masaya.
Kung totoo ito sa Diyos, ang ibig sabihin, lahat ng inaalaw ng Panginoon na mangyari sa ating buhay ay para sa ating ikabubuti. Kaya naman, makakaya nating mag-submit sa anumang paghihirap, pagsubok, trahedya na mangyari sa buhay natin. Kahit na ang pagdidisiplina ng Diyos. Dahil alam natin ang lahat ng ito ay galing sa pag-ibig ng Diyos at para sa ating ikabubuti. Magkakaroon tayo ng power ngayon na sundin ang mga kautusan ng Diyos kahit na alam nating mahihirapan tayo. Kahit na alam nating malalagay sa alanganin ng pamilya o ang buhay natin. Kasi alam natin, hindi tayo pababayaan ng ating Ama na nasa langit. Pang-apat, ito ang panghuli. Bilang mga anak, magiging tagapagmana tayo kasama ang Panginoong Yesus. Sa unang Pedro chapter 1 verse 4, tayo ay tinawag tungo sa isang manang hindi nasisira, walang dungis, hindi kumukupas, na inilaan sa langit para sa inyo. Nasa kapangyarihan ng Diyos ay iniingatan sa pamamagitan ng pananampalataya para sa kaligtasan na nakahandang ipahayag sa huling panahon. Kapag alam natin at totoo ito sa atin, na meron naghihintay na eternal na kayamanan sa atin sa langit, magiging generous tayo, hindi lang sa ating mga salapi at kayamanan, kundi pati sa ating mga buhay para sa Panginoon. Halimbawa, sa Efeso chapter 4, verse 28, napag-aralan natin ito, inuutusan tayo na huwag tayong maging tamad. Kailangan tayong maging masipag sa pagtatrabaho. Ano ang reason? Para magkaroon tayo ng sariling pera para tustusan ang personal na pangangailangan natin. Ano pa? Para meron tayong extra na pantulong sa ibang tao na nangangailangan ng tulong. Ang tanong, personal nating pera, ibibigay natin sa iba na pinaghirapan natin? Ito ang common experience nating mga tao, especially yung mga taong galing sa kahirapan, na kapag bigla silang nagkaroon ng pera, hinahawakan nila ng mahigpit ang kanilang pera. Bakit? Kasi ayaw na nilang bumalik sa dating kahirapan na nagkukulang sila dati. Ito ang ginagamot ng Panginoon kapag alam nating mayaman tayo sa langit. Na kung anuman ang kayamanan na pwede nating makuha dito sa mundong ito, barya lang kumpara sa kayamanan na naghihintay sa atin sa langit, magiging generous tayo sa pagkakaloob sa Panginoon. Hindi lang sa Panginoon, pati sa mga kapatid natin na nangangailangan ng tulong. Pati ang buhay natin, hindi natin ipagkakait sa Panginoon. Ang sabi ni Apostol Pablo, sa gitna ng maraming mga kautusan, ang sabi nga, tularan natin ang Diyos. I-imitate natin ang Diyos. Pero wag natin kakalimutan. Kailangan maging aware tayo na gawin natin ito bilang mga minamahal na anak. Hindi sapat ang guilt na susunod tayo kasi paulit-ulit nating pinifail ang Diyos. Alam niyo po ba kung ito lang ang basis ng ating pagsunod dahil sa kahihiyan, dahil nakakahiya kung hindi tayo susunod, darating ang punto na magiging immune tayo sa kahihiyan. At uulitin na naman natin ang kasalanan. Kung susunod tayo dahil sa threat, baka di-discipline tayo ng Diyos, pahirapan niya tayo kung hindi tayo susunod, darating sa punto na mapapagod tayo at magagalit tayo sa Diyos sa paghihirap na ibinibigay niya sa atin. Ang motibo na sapat at powerful para sundin ang mga kautusan, huwag natin kakalimutan. Imitate natin ang Diyos bilang mga anak na minamahal.
Ito ang gustong sabihin sa atin ng Panginoon ni Apostol Pablo sa atin upang magkaroon tayo ng power na sundin ang mga kautusan ng Diyos. Tayo po ay manalangin. Nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa iyong mga salita na nagtatama sa amin. Marami kaming mga nakasanayan, Panginoon, sa aming lumang buhay na pilit naming dinadala sa bagong buhay na meron kami sa pamamagitan ng aming Panginoong Yesus. Ikaw ang patuloy na magbigay ng liwanag sa aming mga buhay, Panginoon. Ikaw ang patuloy na mag-lead sa amin sa iyong mga salita. Sa tulong ng iyong Holy Spirit, Panginoon, tunay naming maranasan ang iyong pag-ibig, Panginoon. Alam namin na ito ang gusto mong gawin. Kaya naman, alang-alang sa aming Panginoong Yesus, pabanalin mo ang iyong church. I-grow mo kami individually, Panginoon. Gusto ka naming maranasan, Panginoon, na ang buhay namin ay maging reflection ng iyong glory. Para sa glory lamang ng aming Panginoong Yesus. Amen.